So, sa second exam, ito naman tayo sa may second building. Hanapin natin yung pinaka-top ulit. So, itong part na to, switch ko. Then, ito na yung pinaka-reference ko. Itong right side. Right image. Then, kuha tayo ng base. Kailangan si base is maayos. Kasi pag hindi maayos ang base mo, ibig sabihin, hindi na perfect yung 3D mo. Okay? So, ayan. Then, adjust lang natin to. Konti. Then, okay na siya. Ang gawin natin, lagyan natin ng dot. Then, adjust. Then, lagyan ulit ng dot. Sa the repair, ginagawa ko siya ng dot. Ayan. So, okay na yung sa may top. Hatakin natin ito pataas ngayon. Ayan. Kailangan nasa tamang position yung pinaka base natin. Ikutin natin muna. Lahat. So, ito, adjust ko lang ito ng konti. Ayan. And then, ikutin natin ng tama yung pinaka-base natin. Kasi hindi tayo basta-basta pwedeng mag-drop ng wall natin kapag wala sa tamang position yung base natin. Okay? So, nasa tama naman na, na-check natin lahat ng angle. Drop na natin yung wall. So, ngayon, itong part na to, gamit tayo ng assist line dito. Assist line, parallel, assist line, and then assist line din dito. Itong part na to. Okay. So, ngayon, ang uunahin natin dito na top roof ridge natin, itong part na to nasa gitna. Kasi, siya yung pinakamataas. Siya yung pinaka-main natin. Itong mga nakasabit dito, ito lang yung mga roof na nakasabit mismo dito sa main roof natin. Okay? Mapapansin niyo ito siya. Ito yung pinaka-top. Okay? So, dito na lang tayo mag-base sa right image. Gawa tayo ng assist line. Ito. And then, hatakin natin to pataas. Yan. And then, ikutin natin lahat kung nasa tamang position na. Okay na. Nasa tamang position naman na rin. So, gawa natin siya ng panel. Okay? Kung mapapansin niyo, hindi na ako nagpupunta ng 3D mode kasi dito pa lang maayos naman tingnan. So, less na yung oras nyo. So, ito gawa tayo ng assist line. Sasanayin ko kayo gumamit ng assist line. Pero pag okay na kayo at marunong na kayo gumalaw, hindi ko na kayo pagagamitan ng assist line. For example lang to ha. Dediretso na ako sa paggawa ng panel. So, letter S. Ito na yung parang pinaka assist line ko. Pero, ready to panel na to. Kumuha na ako ng reference line para sa parallel line. Ito. So, ito. And then, dediretso ko na siya para maging panel na siya. Dito, hindi ko na ginamitan ng assist line. Diniretso ko na siya. Para maging panel na lang siya. Okay? Less na rin to sa consume ng oras ninyo. Yun ang isang technique dyan. Pero pag hindi pa kayo sanay sa paggamit noon, pwede kayong sa basic pa rin. Yun lang naman ang tinuturo ko sa mga newbies natin. Gamitin nyo yung assist line hanggat sa matuto kayo. Pag alam nyong okay na kayo at kayang-kaya nyo nang gumawa ng walang assist line, kasi si assist line naman is reference lang naman natin para sa parallel na i-guide nung paggawa natin ng panel. Okay? So ngayon,
Since tapos na tayo rito, kukuha muna tayo ng corner dito. So, switch natin ito. Since maganda yung image na to for corner. Ito. So, para sa akin, hanap tayo ng side. Ito. Ito, papansin nyo. Ito na siya. So, dito, kuha tayo ng assist line dito. Yan. And then, ipasok natin siya dito. So, kulang. Kulang. Kung mapapansin nyo, kulang. Yan, andyan lang siya. So, ang gawin natin, tanggalin natin sa assist line. Ulitin natin ulit. Dito tayo mag-drop ng assist line sa malayo. So, ngayon, nakataking ko ngayon. Kung papansin niyo, sakto na yung pinaka-edge noong corner natin. So, punta tayo ng 3D mode. Yan. And then, letter I. And then, hindi ko recommended to na ganito lang ang pag-capture ninyo. Nagpa-parallel siya eh. Wait lang ha. Nagpa-parallel. Kasi pag nag-parallel to, ibig sabihin, hindi siya magko-connect. So, gawa na natin ng assist line na lang. Then, press I. Ito hindi ko recommended to. Na ganito ang pagkuha nyo ng corner. Hindi ko recommended to. Sa pagkuha ko ng corner, kailangan box type. So, hanap tayo ng ito. Pag nag-snap na yan, snap. Ito. Then, iangat na natin ito pataas. Pag nag-snap ulit ito sa itaas, yan, kung mapapansin ninyo, ka-box type siya. Hindi siya yung pa-slanted. Kasi kumukuha tayo ng corner eh. Mismong corner nito. Kasi hindi naman yung corner natin nasa ilalim. Nandito siya sa loob mismo. Yun lang recommended ko. Pero sa iba kasi, ang ginagawa nila, kung nasaan na lang yung assist line, doon na lang sila gumagawa ng corner nila. So ngayon, punta tayo ng 3D. Yan. Or mas maganda siguro, labas tayo sa 3D mode. Ilipat natin to sa pinaka-top view. Ayan. Switch natin. And then, ngayon, gamitan natin to ng ganun din. So, kailangan natin paglaruan. Paglaruan natin to, kailangan, ayan, para mag-group lang natin. Kasi mahihirapan ka mag-group. For example ha, i-group mo muna to. Group. Mahihirapan ka pag nakaganito. Ito. Itong part na to, ganyan din. Pwede rin naman. Pero mahihirapan ka baka kasi may maiwanan kang panel. Okay? And then, ang gawin natin, para matrim lahat ng label sa loob, ulitin ko ulit, para matrim lahat, gamit ulit tayo ng F4. So, F4, click, or press F4, para automatic malinis lahat ng panels natin sa loob. So, tanggalin sa assist line. So, ito na yung second building ninyo sa second exam ninyo.